Hello everyone! Welcome to Vlogs with Anjo. So for this video, I will be sharing with you 11 helpful tips to ace your visa application kung nagbabalak kayo na mag-apply for a US visa, particularly B1, B2 visa, no, or yung tourist visa nila. Some of these helpful tips, pwede nyo rin i-apply if you will be applying for another type of visa. Disclaimer lang ha, etong mga tips na sasabihin ko sa inyo, ito lang din yung mga nakuha ko from my research and from other people. In-apply ko lang sila sa sarili ko nung ako naman yung nag-a-apply. Ito yung nag-work sa akin. Gusto ko lang din i-share sa inyo to pay it forward. Kung napatatagalin yung intro ko, if you wanna know more, just keep on watching. Okay, so tip number 1 is to know your DS-160 by heart. I really cannot stress this enough. Pero dapat alam mo yung ins and outs ng DS-160 mo. And dapat yung mga info na ilalagay mo doon, tatandaan mo siya. I understand na iba kasi na months ago na nilang ginawa yung DS-160 nila. And then by the time na in-interview na sila or they're up for interview sa US Embassy, medyo ano na nga yung nilagay ko doon sa DS-160 ko, yung ganon. So, I really understand that. Alam ko, pwede nyo namang i-print out yung mismong DS-160 form nyo, yung nandun yung mga sinagot nyo sa questions, para you can review it. Doon lang talaga sila magbe-base sa DS-160 nyo, kasi hindi naman sila manghihingi ng ibang documents pa. Kaya, kung ano yung mga nilagay nyo doon, as much as possible, dapat alam nyo siya. Like, for example, yung travel date. Yan, tatanungin kasi, may section kasi doon sa DS-160 na tatanungin yung itinerary kung meron na ba kayo specific itinerary or wala pa. Ako, nung time ko kasi, wala pa naman talaga. Pero, ang nilagay ko kasi doon, balak ko summer pumunta. So, around June. Para in case natanungin ako, kailan mo balak pumunta or bakit ka pupunta doon. So, medyo connected doon yung isasagot ko. Kasi gusto ko pumunta doon ng summer kasi mas maraming papasyalan sa US pag summer compared sa ibang season like winter. Another example is sa work. Ito lang yung dineclare mong trabaho mo. Pero upon interview, meron ka pa palang ibang work. So nalilito sila kasi may disconnect yung DS-160 mo tsaka dun sa mga sagot mo during the interview. Kaya as much as possible, dapat alam mo siya. Alam mo yung DS-160 mo para hindi ka lilihis. Bakit iba na yung sinasabi niya compared sa nilagay na dito sa DS-160? Kaya dapat alam na alam nyo kung ano yung mga pinaglalagay nyo sa DS-160 ninyo. So, tip number 2 is to join Facebook groups. I highly recommend na sali kayo sa mga Facebook groups. Depende sa kung ano yung ina-applyan ninyo na visa. So, sumali ako sa mga Facebook groups for B1, B2 visa. So, doon ako nakakakita ng mga tips. Marami ding tao doon na nagsishare ng mga experiences nila, whether pumasa sila or bumagsak sila. Kasi yung iba, nagsishare sila pag pumasa sila kasi they wanna pay it forward. Nagsishare din sila doon ng profiles nila. Paano ka pwedeng ma-approve pag ganun yung situation mo? Pag mga nade-deny naman, nagsishare din sila kasi more on nagpapa-assess sila na parang, saan po kaya ako nagkamali? Ibabasa din ako ng mga comments. Nagsishare din sila doon na I think ito yung red flag mo or I think ito kasi yung nangyari, mga ganun-ganun. So, nakakakuha ka ng tips, di ba? Pag meron kaming questions, pwede ka rin doon magtanong. For example, may question ka regarding payment. Yun. So, pwede ka magtanong doon. Even yung mga tiniest details, like for example, saan po kaya ako pwedeng magstay kasi taga Mindanao pa ako, ganyan, may malapit po bang hotel sa embassy, yung mga ganon. And yung iba din magsha-share na, ay, eto, ganito yung presyo kapag magpapaiwan ka kay ate dun sa embassy, kasi nga, di ba, bawal yung mga cellphone, ganyan, tapos pag mag-isa ka lang, wala ka naman mapag-iiwanan. Tapos, ililink ko yung big groups na sinalihan ko sa baba, dyan. Okay, so, tip number 3 is to watch YouTube videos of ex-consuls. Ito, isa to sa pinaka-importante para sa akin ha. I think isa to sa mga tumulong talaga sa akin para pumasa ako. May mga YouTube channel sila. Meron ako napanood na silang isang video doon. Pinapakita nila yung difference ng good interview versus bad interview. As in parang role play talaga. So, merong consul, meron yung applicant,
Okay, so this is an example of a bad interview. So, gawin nila, di ba? Mag-reenact sila. After nung reenactment nila, magbibigay sila ng key points. Bakit pangit yon? Bakit dapat hindi ka ganun sumagot? And then, gagawa naman sila ng scenario ng ano yung itsura ng good interview. So, makikita mo doon yung difference na para, oo nga no, parang may difference pala talaga. Okay, so dapat pala ganun ako sumagot. So, hindi ko na kayo i-bore with details kasi I feel like mas maganda talaga and better if panonoorin nyo yung videos ng mismong console. Nagbibigay sila ng mga specific scenarios, depende kung ano yung visa na ina-applyan mo. Whether student visa, spousal visa, tourist visa. Ililink ko rin yung channel and yung specific na video na sinasabi ko, yung may good and bad interview na pinag-compare nila. And very helpful siya sa akin. And sana sa inyo rin maging helpful yon. So, tip number 4 is to practice common questions na tinatanong sa visa interview. Specific na to kung ano yung visa type na ina-applyan mo. Diba, nasa Facebook group ako. So, maraming nagpo-post doon. Ito yung mga tinanong sa kanila, ganyan-ganyan. So, kinulit ko yung mga very common questions na tinatanong sa kanila. Nag-prepare ako ng ano kaya pwede ko isagot dito? Or ano ba yung dapat ko isagot based sa DS-160 ko? So, again, yung mga tips na sinasabi ko sa inyo, interconnected lang yan. Bawa, saan ka pupunta, anong gagawin mo doon, yung mga ganun. At the same time, pag pinapractice mo kasi, it also builds confidence. Practicein mo yung how the way you answer para mas maging confident ka. And that leads me to tip number 5, which is to do mock interviews. Pwede kang mock interview with your nanay, tatay, ate, kuya, bunso. Even sa sarili mo, di ba? Or asawa mo, ganyan. Sa tip number 4 ko, practice answering common interview questions. Tapos ito, as in, papracticein mo talaga siya. Paano mo siya sasabihin? Kasi minsan, iba yung iniisip mo lang na, ito yung isasagot ko pag ganito yung tanong. Versus, you're saying it out loud. Dating doon, hindi ka nauutal-utal. Tsaka parang natural na lang siya. Kasi nga, you keep on practicing it. I'm not saying na you practice word per word. Kasi iba naman yun. That's memorization. And pangit din yun kasi mukha kang robot. And nawawala na kasi yung magiging genuine. Tapos, kakaroon ka rin ng feedback. It boosts your confidence kasi if you practice it. Practice makes you better. Tip number 6 is to know your weaknesses and strengths. Sabi ko nga doon sa tip number 1 ko is to know your DS-160 by heart. And by doing that, dapat alam mo rin yung strengths and weaknesses ng profile mo. Mas iaangat mo yung strengths, di ba? Yung green flags. Alam nga namang yung red flags yung iangat mo. Bigay ko naman na sa previous video, yung weakness ng profile ko. How do I turn it around? By focusing on my green flags. Travel history ko. Go out of the country once or twice a year na I really travel. Pag alam mo kasi yung strength ng profile mo, alam mo rin kung ano mo palalakasin yung home ties mo. Kasi usually sila naman, ang gusto nila is, paano namin masusure na babalik ka, na hindi ka mag-overstay dyan? So, how would you convince the consul na payagan ka na bisitahin yung bansa nila? You have to convince them na babalik ka. Pero, hindi mo siya sasabihin directly. You have to show sa mga sagot mo. For example, sa trabaho, tinanong ka, anong ginagawa mo, ganyan. Business owner ka, malakas yung kita ng ano mo, ganyan. Use it as your strength. It sounds like it's your strong home tie. Na parang, kasi I'm running 4 businesses. So, pag may 4 businesses ka, hindi ka pwede mawala ng matagal. Kasi sino magra-run yan, di ba? You will just take a short vacation and vital ka sa operation ng businesses na yon. Yon, doon din papasok yung paano mo siya pa-practicein, sabihin, in a way na discreetly sinasabi mo na yun yung home tie ko, okay? So, hindi ako mag-overstay dyan kasi gusto ko lang talaga mamasyal. Ano nagme-make sense yung sinasabi ko? Tip number 7 is build your socials and set it in public. Etong tip naman na to, I don't feel na it will apply to all. Optional siya. Pero sa akin kasi feeling ko nag-work siya. Sa DS-160 nyo kasi, merong section doon kung saan tatanungin kayo if you consent na i-view nila
or someone from their team will be looking at your social media profiles. Tapos, pag nag-consent kayo doon, meron silang drop-down menu. Tapos, tatanungin nila, ano yung mga specific social media accounts mo na pwede nilang i-view. Ang binigay ko lang is Facebook, Instagram, and I think TikTok. Yung Facebook ko, tsaka Instagram ko, naka-private talaga siya. Pero yung TikTok ko, naka-public siya. Yung from the time na sinubmit ko yung application ko at nag-book na ako ng interview ko, up to the moment na nakuha ko yung passport ko with the visa stamp, ano ako nun, naka-public yung profile ko. Pinoblic ko siya. Para just in case may mag-view. Sa Instagram ko kasi, very curated yung feed ko. Tapos, nagpo-post lang ako doon ng mga travels ko. Kasi nga, sabi ko, okay, para by the time na mag-apply ako, okay, kahit tignan nyo, totoong nagta-travel ako. It also helps your application na ma-approve, parang gano'n na parang, okay, totoo naman yung sinasabi niya na nagta-travel talaga siya. If it will apply sa inyo, then go for it. If not, okay lang din naman. So, tip number 8 is, ito for the interview na, wear something comfy and smart casual. So, meron kasing mga nagtatanong, ano kaya pwedeng isuot kapag sa interview, ganyan. So, hindi mo naman din kailangang magsuot ng sobrang bongga. Ako kasi nasuot ko lang white na top, tapos high-waisted na trousers, naka-sneakers lang ako, tapos yung makeup ko nga, yung everyday makeup lang, yung para lang mukha akong tao. Buho ko nakalugay lang. Hindi nyo naman kailangan magsuot pa ng mga diamante o mga ginto para lang masabi nyo na, okay, afford ko. Huwag naman tayo OA. Pero wag din naman kayo yung uncomfortable na sa suot ninyo. Or wag din naman yung parang, wow, para namang nasa bahay lang tayo sis, di ba? Wag naman ganun. Yung sakto lang, smart casual. Kapag you are happy with what you're wearing, and you're confident with what you're wearing, nagra-radiate yun. So, magiging confident ka. Tip number 9, gustong-gusto nyo to. Be proactive in answering. So, what do I mean by proactive? For example, tinanong kayo, what is your work? Huwag nyo lang sasagutin na, okay, I'm a bank manager. Give them something else. Diba? Give them the tea. Give them the information that they need. Tinanong ka na, anong trabaho mo? So, pwedeng ikaw na rin mismo ang mag-offer sa consul ng other information na related dun sa tanong niya. So, kung ang tanong niya, what is your work? Pwede mo na rin idamay saan ka nagtatrabaho, gaano ka nakatagal sa trabaho mo, ano yung position mo dun sa trabaho mo, and ano yung mga responsibilities mo, yung main responsibilities mo. Bawa, as a bank manager, ano ba yung main roles and duties mo? Make their lives easier. Kasi nga, 200 to 250 a day yung mga ini-interview nila. Kaya nga mabilis lang di ba? Only have one shot. Make the most out of it. Hindi umuubra sa kanila yung emotional lang na parang, kasi, matagal lang kami, hindi nagkikita yung mga ganon. Hindi ubra yun. So, dapat strategic ka when it comes to the interview. Kung 1 minute or 2 minutes lang yung ibibigay sa'yo, make the most out of it. So, be proactive. Pero, wag din naman kayong OA. Wag naman yung OA! Wag ganon. Yung iba kasi, na may misinterpret nila yun na kung ano-ano na mga kinukwento nila na wala namang relate doon sa tanong. Diba? Wag naman ganon. Wag din kayo mag-offer ng info na walang relate dun sa tinanong niya. Magkikreate pa yun ng confusion or baka dapat hindi na pala itatanong ni consul sa'yo pero tinanong niya tapos dahil doon na-deny ka, yung mga ganon. So, stick ka lang sa kung ano yung tinatanong sa'yo. Short and precise. Pwede na yun. Pero yung mga one-liner na parang, ano gagawin mo doon? Or what will you do there? Tourism. Okay. Pero may mga tanong naman kasi na one-liner lang din talaga yung isasagot mo. Like, saan ka pupunta? Or where in the US? So, diba? I-elaborate mo pa ba yun? Sabi mo, New York City, or Los Angeles, California, or sa Orlando, Florida. Ganon. Hindi mo na kailangan elaborate yun Yun yung mga types of questions na hindi na kailangan masyado ng elaboration. Dapat strategic ka. Ano bang mga questions so pwede ka mag-elaborate ng isasagot mo.
para, kumbaga, mabigay mo na yung info na hinihingi nila or yung info na sa tingin mo kailangan nila and to your advantage para makapasa. Parang ganun. Tip number 10 is to be confident. Kanina ko pa sinasabi sa inyo, confidence is the key. Kailangan maging confident kayo. I really cannot stress this enough. Bukod dun sa DS-160. Ito din talaga. Like, maging confident kayo. Kasi doon talaga kayo tatalunin kung hindi kayo confident. Sa sobrang kaba nyo, nautal na kayo, di ba? Or sa sobrang kaba nyo na mali-mali na yung mga sinagot nyo, sis, di ba? Parang ang hirap. So, kailangan confident ka. So, paano ba mapapakita sa console na confident ka? So, ito yung mga ginawa ko based din sa mga nabasa ko. Diba, in-interview na kayo doon. Tapos, may cubicle lang. Tapos, meron lang dong counter. Kasi nga, isulusot mo yung passport mo para makuha ng console. So, yun. Nakalagay lang yung kamay ko doon. Yun. Pwede yun. Isa yun. Kasi, hindi ka nagpe-fidget. Para nakita nung console, hindi ka nagpe-fidget or hindi pinapabawisan yung kamay mo, yung mga ganon. Tapos, batiin mo yung console. Kahit na hindi siya bumati pabalik, okay lang. Batiin mo siya. Importante na nakatingin ka eye to eye sa console. So, kasi diba sinasabi nila na pag nagsisinungaling ka, you cannot look straight in the eye of the console. So, tignan mo lang siya. Pag sumasagot ka, huwag kayong, sa Los Angeles, California. Diba? Baliw ka ba? Charing. Dapat maintain mo yung eye-to-eye contact. Observe body posture, yung proper body posture. Even the slightest movement, no? May ibig sabihin sa kanila yon. Stand straight, diba? Ayusin mo lang yung posture mo. Mag-almusal kayo para may energy kayo, diba? Tapos smile. Don't forget to smile, syempre. Huwag kayong parang, beshi ko, diba? So, smile ka lang. Kasi, it adds confidence din if you're smiling. Last but not the least is our tip 11, which is to pray. So, don't forget to pray. Sino man yung pinaniniwalaan mong Diyos, whether it's God or si Allah, diba? Kung sino man yung Diyos na pinaniniwalaan mo, pray to Him. Or her, if you feel like God is a woman, if you don't believe in higher beings, manifest it into the universe. So, be specific. Lord, please guide me para mapasa ko yung interview ko this coming December or whatever, di ba? Yung ganon. Hingi ka ng guidance na sana hindi ka lamunin ng kaba, ng takot during your interview. Ako, mas ganon yung prayers ko eh. Yeah. So, yun lang guys. Sana makatulong tong video na to sa inyo. Sayang naman, helpful tips ka, tas di makakatulong. Pero sana makatulong tong video na to sa inyo somehow. Especially if you are planning or currently magpapa-interview na kayo anytime soon. I will be seeing you guys on my next one. Bye!